Kapiling mo pa rin! Nag-iisang chicks ng radyo. Siyempre ako yon si Gandang Kara. And we are live once again on Facebook. Kaya naman hanapin nyo lang sa Facebook ang Energy FM 106.7 o kaya naman DJ Kara. That's DJ Space K-A-R-A. At kapag nakita mo na, of course, i-like and share mo na yan para masaya na tayong lahat. Diba? Pero bago ang lahat, eto muna mga pabati. Babatiin ko muna. Pabati raw sa KJ Mom Special Edition. Tari naman nung may special edition. Special. Mami Vanji, Mami Olet, Mami Vicky, Mami Eliza, Mami MC, Mami Red Lips, Mami Mary, Mami Yoli, Mami Eva, Mami Evelyn, Mami Doyat, Mami Arlene, Mami Pearly, Mami Melody, Mami Veron, and Mami Lorna. KJ Team Hope, admin and members at KJ Amiga, at saka ano tong isa? KJ Sabaw. Team Sabaw. Ayan. Hello po sa inyong lahat. I hope you're having a good time. At of course, sa lahat na mga kakapasok lang sa live natin ngayon. Watching you again, no? Sabi ni Maria Editha Lazo. Hello po. O, pa-shoutout din daw. Oy, ang ikakasal na si Patricia Payoyo at ang fiancé na si Jason. Engaged daw noong January 21. Taray naman. Papansit ka naman dyan dito sa Pilipinas. Padala ka dito. Charot! O yan, hello po. Hello sa inyong lahat. At syempre sa lahat ng mga nagkaroon ng love life nitong January din. Masaya kayo kasi at least ngayong February, di ba? Mas-celebrate nyo yung bonggang-bongga. Kasi love month na. Simula bukas, ang February. So marami na din ng nagpe-prepare. Kami nga din nagpe-prepare na ng mga paninda eh. Abangan nyo yan, wag na kayong bumili sa labas. Sa akin na lang kayo bumili ng mga flowers. Flowers na hindi na, tawag ito, hindi na papanis ba tawag doon? Hindi na lalanta pala. O, diba? Ganun. Hi kay Ate Rubilin at watching from Kalamba kay Ate Letty. Ayan. So, eto na muna mga pangga. Pag-usapan muna natin ang story natin kanina. The story of Harley. Ito ay tungkol sa regrets. Ayan. Sa buhay nyo ba ay naka-experience na ba kayo na pagsisihan yung isang bagay tapos lagi nyo iniisip na sana hindi ko na lang ginawa. Sana ito na lang yung ginawa ko. Bakit kasi? Bakit ganto? Ganyan, ganyan. Ang dami nyong tanong, di ba? Kasi wala na, nagawa nyo na. Sabi nga sa kasabihan, di ba, pag natapos ng isang bagay, wala ka nang magagawa kundi sundin ito. Charot. O yun. Wala ka nang magagawa talaga, kundi tanggapin na lang ang katotohanan. Lalo na kapag ikaw mismo yung nag-decide, no, na gumawa ng mali. Di ba? One stupid mistake that changes everything. As in everything. Di ba? Masakit yon. GK San si Tita Cora. O yung hinahanap ka na, Tita Cora. Gusto mo bang hinahanap ka dito sa comment section, oh. Diba? Sige, tanungin din natin si Tita Cora kung na-experience na ba niya ang magsisi sa mga bagay na ginawa niyang, masakit. Masama, masakit, May nagawa ka na ba sa isang tao na pinagsisihan mo? Wala. Ayun, very good. Wala. Ever ba sa relasyon na nagkaroon ka in the past years, nag-cheat ka ba? Yes. Ay! Yes. Pero ba't di mo pinagsisihan? Kasi hindi ko makikilala yung ngayon ko kung hindi ko ginawa yun. At sa mga, tsaka matagal na yun, parang nasa pangalawang relationship ko yata yun. At saka, hindi siya actually masasabing cheat. Lately ko na nalaman na yung pag-chat sa iba. Ay, cheating. Ay, cheating. Di, okay. So nakipag-chat ka lang? Hindi mo naman pinagsabay? Hindi, sinendan ko ng hubad na pictures ko. Mas malala yan! Grabe ka naman! Ayun. Ayun. Kasi may mga ibang tao na kapag nakagawa sila ng pagkakamali, ang hirap na mag-sorry. Kasi hindi lahat ng tao nagbibigay ng second chance, diba? Ikaw ba? Nag-sorry naman ako. Nag-sorry ka? Hindi lang namin binigyan ng second chance. Pero ako kasi yung klase ng tao na hindi ko na pagsisisihan kung ano yung nagawa ko. Alam mo kung bakit? Kasi pag pinagsisihan mo yung ginawa mo, katapat niyan is hindi mo rin papatawarin yung sarili mo. At pag di mo napatawad yung sarili mo, nakakulong ka sa nakaraan.
Ayun, tama. Ang hirap makulong sa nakaraan. Ito kasi nakita niya yung girl niya, yung love of her life in the past, na kinakasal sa iba dahil siya yung kumanta dun sa simbahan. So parang nung lumingon sa kanya sa taas habang kumakanta siya, alam mo yung feeling na umikot yung ulo niya. napatingin sa kanya yung babae, alam mo yung feeling na kinakantahan kita para sa ibang lalaki. Yun so nagbalik yung pag-ibig niya? Kasi matagal na siyang nagsisisi, hindi na siya pinatawad Nung umiyak yung babae dahil inamin niya na nag-cheat siya, hindi na siya pinatawad. Di na siya binigyan ng second chance. Yan ang sinasabi natin. Yan. 'Di ba? Na nasa huli ang pagsisisi, lalo na kung alam mong mahal na mahal ka nung tao. Look at what happened to Daniel Padilla and Catherine Bernardo. Ayun, nasa showbiz na po tayo. Pero diba? Totoo, no? Diba? Kapag sa mga ka, nakikita natin ngayon, parang nakikita natin, may may lumilipad na drone. Oo. Diba nakikita natin, hindi naman tahasang sinasabi ni Daniel na nagsisisi siya kung ano man ang nagawa niya. Pero nakikita natin na maski pa paano ay parang wini-win back na si Catherine. Oo, pero yun nga lang, mukhang si Catherine, sabi nga niya, wala nang looking back, dire-diretso na siya sa pag-alagwa. Kasi sa totoo lang, sa relationship kapag naghiwalay ang babae at lalaki, mas mahirap makamove on ang lalaki. Totoo ba? Matagal bago kasi mas mature na mga babae Mas mature ng mga babae. At saka alam ko reason dyan, kaya mas nakakaya ng babae. Kahit sobrang emotional ng mga babae, kinakaya nila kahit iyak sila ng iyak, kahit ang sakit-sakit. Kasi yung pain tolerance nila, mataas yan. Di ba nga kaya nilang magpasensya na ulit-ulit. Yes. Di ba? Pero pag nasagad sila, yun na yung wala na. Di ba? Kaya, di ba, wag nyo nang hayaan dumating pa sa paghihingi ng second chance, third chance. Pag andun pa lang kayo, wag nyo nang lokohin yung partner ninyo. Correct. Ikaw, pag halimbawa may nanloko sa'yo, bibigyan mo ba ng second chance? Oo. Magbibigay ka ng second chance? Yes, kasi may nagbigay din naman sa akin ng second chance. Oo. Taray. May mga nagbigay din naman sa akin ng second chance kasi naniniwala ko sa relasyon na ang pagbibigay ng chance ay hindi utang na loob sa iyo ng partner mo. Doon mo yung papakita kung gaano mo siya kamahal. 'Di ba? Naniniwala ko na love is conditional. Oo, may kondisyon bawat pagmamahal. Pero hindi kasama sa kondisyon na ibinibigay natin sa pagmamahal yung bitawan kagad natin yung taong mahal natin. Dakuan ulit natin si Catherine, di ba? Sa mga kumakalat na balita, ilang beses daw niyang binigyan ng chance si Daniel. Pero look at them, di ba? Natapos pa rin. Oo. So, hindi lahat nabibigyan ng pagkakataon na pumasok ulit sa buhay. Siguro yung pagpapatawad, okay, hanggang doon na lang. Pero tama na. Yes. Kumbaga, cut ties na. Kasi may mga tao din hindi na kinakaya. Halimbawa, kahit gaano mo kamahal yung isang tao, pero niloko ka, gustuhin mo man magstay, hindi kaya ng puso mo kasi malalim yun, di ba? So, wag na lang kayo magkamali, please lang. At saka depende yan sa relationship kasi marami tayong kakilala na nagtaksil yung asawa, nagkaroon ng anak sa labas. Pero at the end of the day, gabi na, charing. At the end of the day, sila pa rin yung magkasama hanggang pagtanda nila. Depende nga yun sa tolerance. Natanggap kasi nung babae, kasi sabi ko nga, mas matured sa relationship ang babae. At saka babae talaga nagdadala ng relasyon. Marunong magdala. Oo, kapag ang babae yung bumitaw na, wala ka na magagawa. Wala na. Kasi siya yung nagsasabi kung itutuloy pa ba, hindi na ba, diba? Siya din yung nagdadala. Tignan mo si Carla Avellana. Diba, nung bumitaw na, wala na, hindi na nagbalikan. Correct. Puro tayo showbiz. Kaya nga, malapit natin maging makita. Sa show business, ngayon natin nakikita na ang mga nasa showbiz, yung mga artista, parang normal din silang tao. Normal naman din talaga. Diba, may kaliwaan, may gamitan, mga ganon, diba? Maraming aspeto ng buhay na makikita natin sa hindi lang glamour, hindi lang puro fame and glamour and whatsoever, 'di ba? Hindi lang ganoon na makikita mo sa showbiz. Igala mo lang yung mga mata mo, makikita mo ang katotohanan. Correct. Masyado lang kasi nating parang inaano yung mundo nila na parang, uy, grabe, hindi sila makagawa ng mali. Yes. Imperfect din naman sila. 'Di ba? Kagaya din natin, may mga secrets alam din tayo, diba? Oo. Sino ba magpa-blind item tayo sa Sincerely Charing? Sino na may pa-blind item mo? Si Nechite na DJ. DJ! Ayan na naman! Huwag na. Diba? So, ayun, Harley, wala ka ng choice kundi ang mag-move forward. Ito ay lesson na lang din sa'yo. Wala naman din talagang choice dahil ikinasal na, diba? Totoo. Alam mo, yun na, pag kinasal ka na, dead end na yun. Oo, diba? Wag kang manira ng relasyon, diba? Dahil hindi ka anay. Diba? Oo. Binayaran ka naman siguro dyan sa diba? Sa pagkanta-kanta mo dyan, diba? Nakakahiya yun na pagkatanggap ka ng TF tapos parang, ito po yung pagkanta nyo sa ex. Ikaw, dahil kumakanta ka. Ay,
inimbitahan na akong kumanta sa kasal ng ex ko. mo. Binayaran ka? Hindi ako nagpunta. Ay talaga? Hindi ka Oo, hindi ako nagpunta. Kasi alam mo na ex mo yung kakantahan mo. Oh. Tahimik ka, di ba? Tigalgal ka na. Hindi. Ay, ayoko umuupo dito minsan. Kasi lagi, hindi, kasi nung time na yon, Kwento. I have to be careful. Ay, talaga. Hindi. Sikat ba yan? Oh, di ba? At dyan po nagtatawa. Hindi. Wala akong problem ha sa ganun. Kasi, hindi, dapat naman talaga ako sa looking back, hindi na wala akong kaaway kasi na past ko. Wala akong kaaway na Pero ex. ba't di ka nagpunta? Siyempre, ayokong respeto, ayokong maka-hurt. At saka, ano na rin sa sarili. Respeto na rin Oo, sa talaga. sarili mo. Kaya mo yun, tawid natin to. Patay ka sa akin. So, hindi alam naman nila kasi in-invite ako on air na pumunta ka sa... Oo! Oo. On air ka Tinawagan ako dun sa kabilang istasyon na kumanta ka sa kasal namin. Oh. Diba? After chasing, but I declined the offer, Hindi ka na talaga I nagpunta. declined the offer and then after so many months, So, inuparan ka kung magkano I ang just TF. got a call. So wala ng TF, hindi na umabot doon kasi nung tumawag na for kasi on air tumawag, so wala akong choice, 'di ba? Nag-invite na punta ka sa kasal namin, ganon. Pero hindi na. For Tsaka, what pa? napaka-insensitive naman. Una, insensitive kasi respect ko na lang sa kanilang dalawa yun. Kahit okay si girl na makita ako doon, ako na mismo yung, 'di ba? Insensitive ko naman kung, 'di ba, mamay mapatingin pa sa akin na onte, di mag-away pa kayo. Tapos mas bonggo pa yung damit mo kaysa sa bride. Oo, number 1 pagiging insensitive. Pangalawa, parang delikadesa na din yun na ibibigay ko yung moment na yun sa kanila. And then pangatlo, yun, parang syempre as respect, ayokong makasakit ng But are you guys in good ng term ngayon tao. tapos na? Syempre hindi. Hindi kami, Pag ganun ang wala akong kinakausap na ex. Talaga? Oo, ever. Choice or bawal talaga? Choice. Okay. Kasi Okay. At it's least a alam choice natin. because cannot be. Sabi ko na sa'yo eh. Oo, pero before, I used to talk, with, kasi nagiging friends ko talaga. Sino ba sila. nagbabawal sa'yo? Wala akong harm feeling sa mga ex ko. Oh. Pero syempre, kapag dumating na yung time na alam mo na, hindi dapat, kasi ito yung hinihingi ng pagkakataon. True. Diba? I learned na wow. I learned na hindi na dapat. Kasi, Tsaka saksi naman ako na marunong ka talagang umiwas sa ex. Wala nga akong re-rep. Paano mo na saksi? Basta. Hindi pwede bagitin on air. Alam mo yan na umiiwas ako sa mga ex. Minsan nga kahit nakita ko na ng Marunong gaganon ako eh. Sabi ko, halati, ba't kayo nagpa-pitch? Sobrang iwas na iwas ako sa ganyan. Marunong siya umiwas. Minsan nga pag may nakita ako, magtatago talaga ako. Ba't sa gandang ka rin, hindi lumalapit? Ganong level ako. Pag may nakita ako na past, hindi ko nahihintayin na magka-eye to eye pa kami. Ako na yung gaganon agad ako. Magtatago agad ako. Hindi ko alam. Parang may na sa akin na intuition na, ang tawag doon? Na-instill na sa akin na automatic. Wag. Ganun. Para may ganun agad yung Pero at least alam mo sa sarili mo na naka-move on ka na. Oo naman. Sobra naman. Dahil diba? dyan, ikaw daw ang kakanta sa wedding. Charis. Hindi na, di ba? Ayun. Ayaw mo na. Hindi, oo. Kahit na 2.5 million ang offer. Yes! Grabe naman. 2.5 Oo million. na. 2.5 million, Ba't 3 ikaw songs. papayag ka na? Oo naman, pera yun, B. Papayagan ka ba? Oo. Parang hindi mo na tinanong, ikaw na nagdesisyon eh. Bigyan ko siya 500,000, oo. Oto, yes. Grabe naman. Tara na. Kakanta ka sa kasal. Oo, pagdadrive pa ako niyan. Siyempre, Supportive trabaho. So sa'yo, Nandun ako para trabaho. sa'yo walang issue. Wala. Ganon. Tsaka sa partner mo walang issue. Oo. Bakit kailangan ba maging issue? Hindi siguro. Depende rin sa iba. Ayoko naman sabihin na kasi baka may mga iba ginagawa yun, di ba? Pero for me, it's not
Appropriate. appropriate. O siya, tapusin na natin to. Maraming salamat. Baka kung saan pa mapunta to, lagi na lang gumagano. Medyo madulas yung slide Oo nga. malalalim. Alam mo, nowadays, ayoko na talaga kumain ng okra. Kaya nga marami silang masyadong nadidiscover. Oo. Kaya okay na yun. Sige. Anyway, Harley, we wish you well. We wish you the best. Sana magkaroon ka rin ng for you. Okay? Tsaka alamin mo kung sino yung kinakantahan mong wedding. Para hindi ka nagugulat. Oo. Di ba? O siya, anyways, maraming salamat Tita Cara. Susunod na po ang Gym She. So, stay tuned. Dito lang sa number 1, 106.7 Energy FM. Panggawag mo sabihing radyo. Sabihin mo.